Magandang gabi po sa inyong lahat. Simulan po natin ang gabing ito sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ama namin mapagmahal, lukuban mo kami ng iyong banal na Espiritu. Nawa po ay marinig namin ang mga dapat naming marinig, makita namin ang dapat naming makita, at magawa namin ang mga bagay na dapat naming gawin. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan kami ngayon ng ating sa araw-araw at patawarin mo sa amin sa aming kasalanan. At ako magpatawad namin sa mga kasalanan sa amin. At huwag kami magpapay sa suso. At iagyan sa kasalanan. Ina ng laging saklolo, sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tinatanong ko po si Father Gilbert kung ano ang tema. Basta daw Kwaresma. Ano po? Ang hirap nun. Ano po? Ang hirap nun. Ang kadalasan po na pinag-uusapan sa taong ito ay ang isinulat ng Santo Papa, hope does not disappoint. Hindi ka bibiguin ng pag-asa. Hindi ka bibiguin ng pag-asa. Tinatanong ko po isang bata, ano ang pag-asa? Sabi ng bata, yan po nagbabantay ng bagyo sa Pilipinas. Mahirap pa. Pag-asa. Kasi lahat na lang binigyan ng kung ano-anong katapat, di po ba? Ano? Ang hope, mabuti, pag-asa. Pag-hope, sigarilyo. Di po ba? Napakahirap, ano po. Pero ano po ang sinasabi? Ano po ba sinasabi ng Santo Papa tungkol sa pag-asa? Sabi niya, hope is the virtue that gives inward direction and purpose to our lives. Yan ang nagbibigay ng isang pananaw sa ating buhay. Sapagkat pag nawalan ka ng pag-asa, wala ka ng dahilan para magpatuloy. Di po ba na? Bakit kayo umiinom ng gamot? Kasi umaasa kayo, gagaling kayo, di po ba, no? Bakit ka nag-aaral? Kasi umaasa ka na makapasa. Bakit ka nagtatrabaho? Kasi umaasa ka na pagdating ng araw, sa iyong sinasahod, makakaahon ka sa hirap ng buhay, di po ba, no? Ang dami nating ginagawa dahil meron tayong inaasahan. Nung panahon ng pandemya, ng pandemic, ano po, marami doon mayayaman na kilala ko na tumalon mula sa kanilang kondominium. Mayayaman sila. Mayayaman. So, ibig sabihin, hindi dahil kulang sa pera, kaya ka nawawalan ng pag-asa. Meron doon isang manager ng isang hotel, nagbikti. Nakita na lang na wala nang buhay sa sariling kwarto. At ang tanong ng magulang sa akin, anong nangyari, Father? Hindi ko alam. Hindi po ba, no? Hindi ko alam. Sadyang maraming bagay na hindi natin naiintindihan. Kaya kung wala tayong pag-asa, hindi ko alam kung saan tayo pupulutin. Hindi ko alam kung alam niyo ang kwentong ito. Meron isang pare na inilagay sa isang mahirap na parokya. Hindi naman ganong kahirapan. At
ang una niyang misa ay talagang pinaghandaan niya. At sinabi sa mga tao na magmimisa ako, magpapakilala ako, at dumating ang oras ng misa. 6:00, walang tao sa simbahan. Walang tao. Ano po? Maya-maya, may dumating na mag-asawa, pero sa likod umupo. Yung para bagang ayaw lumipat sa harap. Maya-maya, may dumating na isang lalaking gusgusin na may hawak na lubid. At 15 minutes na nakakalipas, wala na ibang dumating, kaya nagmisa si Father. Nagmisa. Anong koleksyon mo sa 3 tao? Wala. Di ba ba? Wala. Pagkatapos ng misa, dahil wala pa siyang kumbento doon sa kapilya, naglakad siya doon sa bahay na pupuntahan niya. Habang naglalakad, na-hold up siya. Na-hold up. Ano pa? Lahat ng gamit niya, nakuha sa kanya. At pagdating niya sa kumbento, talagang nagtampo siya sa Diyos. Bakit ganito? Bakit ganito ang aking pagkapari? Bakit ganito ang tugon ng mga tao? Pero hindi po nawala ng pag-asa si Father. After 10 years, ililipat na si Father. At ang kanyang pamamaalam ay nagkwento siya tungkol sa unang misa niya. Unang misa. Inulit niya, may mag-asawa, merong maduming tao, tapos na-hold up siya. Ano po? Pero nung 10 years na siya doon, marami na nagsisimba. Marami nagsisimba. Pagkatapos ng kanyang pamamaalam, may mag-asawang lumapit kasama mga anak. Sabi, Father, kami po yung mag-asawa na nagsimba sa una niyong misa. Yun po yung araw na maghihiwalay na kami. Maghihiwalay na kami. Pero dahil sa homily ninyo, nagpasya kaming magpatuloy. Ito na po yung aming mga anak. Ano pa? Ito na po yung aming mga anak. Tapos maya-maya, may lumapit na mayamang lalaki. Sabi niya, Father, yung pong lalaking gusgusin na madumi, na may hawak na lubid, ako yun. Ako yun. Kaya po ako may hawak na lubid, nagbikti ako. Kaya lang naputol. Naputol. Sa sobrang sama ng loob ko, na nagbikti ka na, hindi pa natuloy, napadaan ako sa simbahan. At dahil sa homilya niyo, Father, nagbigyan ako ng pag-asa. At ngayon, may-ari na ako sa isang kumpanya. Ano po? Di si Father, tuwan-tuwa. Di po ba? Ano? Ito po ang mas mabigat. Meron siyang diakono na nagsiserve. At sabi niya, Father, pag nakwento ko sa iyo, sana patatawarin mo ako. Ay, hindi kinabahan si Father. Sabi, ano kayong kwento nito? Sabi niya, Father, 3 kaming nang hold up sa inyo noon. 3 kami nang hold up sa iyo. Yung 2 po patay na. Nabaril ng gabing yon. Ako po ang naiwan. At yung bag ninyo, ako ang nakakuha. At ang laman ng bag ninyo ito. Ano po? Dahil ako lang ang nabuhay, gabi-gabi kong binabasa yung Biblia. At yun ang nagpabago na aking buhay. Ngayon po, diakono na ako. Ano po? Kung sa akin yun, hindi ko alam kung anong gagawin ko yung diakono, di po ba? Sasapakin ko yun, di po ba?
Isipin mo, hinold up ka, di ba? Mabuti binuhay ka, di ba? Pero, ano ibig ko sabihin? After 10 years niya sa kanya nalaman na yung ginawa niya, na pinagtiyagaan niya, na akala niya kung sino lang mag-asawa, gusgusin, at siguro minumura mo ang Diyos dahil na-hold up ka, yun ang naging resulta. Yun ang naging resulta. Sino makapagsasabi na sa mga batang ito, pagdating ng araw, may magpapari? Di ba? Siguro yung mga sarili nila hindi makapaniwala, di ba? Walang nakakaalam. Ano ibig ko sabihin? Punong-puno kayo ng katanungan ngayon. Wala sino man sa atin ang walang problema. Lahat may problema. Di po ba? Pero ang aking pong tanong, tinanong po ba ninyo, bakit hindi kayo namatay nung pandemic? Meron po ba nagtanong? Hello? Nung panahon ng COVID, I'm sure may kakilala kayo namatay nung COVID. Di po ba? Nagsimula yun sa numero. Mamaya, sa sobrang dami, may pangalan na. Mamaya, kakilala nyo na. Mamaya, kamag-anak nyo na. Di po ba, na? Nanay namin na COVID. Pero nabuhay naman. Kaya lang, nabuhay ka sa COVID, nabalda naman. Ngayon, hindi na makalakad. Nanghina eh. Pero ang aking tanong, sa dinami-dami ng namatay ng COVID, nagtanong ba kayo, bakit kayo nabuhay? Hello? Di ba? Bakit hindi kayo namatay? Nakukupunin niyo? Hindi natin ang anong pinagtutuunan natin ng pansin kadalasan? Yung pangit lang na nangyayari sa buhay natin. Yung pangit lang, yung masama lang, yung mahirap lang. Pero pag magandang may nangyayari, hindi tayo nagtatanong. Maganda po itanong yon. Bakit kayo buhay? Huwag niyo sasabihin, mas mabuti kayo kaysa doon sa namatay. Hindi po ba? No? Hindi naman siguro. Mas mabait po ba kayo? Mahalaga po tinatanong natin ang mga bagay na yon. Pag mayroon tayong kinakain, nagrereklamo tayo pag hindi masarap, pero hindi tayo nagtatanong, paano kaya yung walang makain? No? Paano kaya yung walang makain? Kailangan nating maintindihan na ang pag-asang pinangahawakan natin ay hindi tungkol sa atin, kundi tungkol sa kabutihan ng Diyos. Ang paalala ng Santo Papa ay, tingnan mo ang pinagmumulan ng pag-asa. Hindi ako, hindi ikaw, hindi ang kapitbahay mo, hindi ang mga doktor. Nung isang araw, kumakain kami ng dinner, 2 doktor ang kausap ko, nagkukwento siya tungkol nung COVID. At sabi niya, kahit ang mga doktor, takot na takot. Kasi bumubulagta na lang. Mga mababait na doktor, masisipag na nurse. Marami sa atin marahil ang nabuhay o kilala nyo dahil na-intubate. Pero may mga kakilala kong pari na nang sila i-intubate, tumanggi sila para maibigay yung tubo sa ibang tao. Sabi ng isang madre, sabi niya, si sister ganon, sinabi niya, wag na lang sa kanya.
doon na lang sa katabing pasyente. Yung katabi kayang pasyente, nagpasalamat kaya doon sa madre na sa kanya ibinigay ang tubo? Hindi ko alam, di po ba, no? Hindi ko alam. Mga minamahal na mga kapatid, mahalaga po na pag pinag-uusapan natin ang pag-asa, meron tayong tamang pagkaintindi kung sino ang pinagkukunan natin ng pag-asa. Ikalawa, the death and resurrection of Jesus is the heart of our faith and the basis of our hope. Maganda ang Pasko. Pero kung walang Kwaresma at walang muling pagkabuhay, walang saysay ang ating ginagawa. Kung hindi tayo muling mabubuhay, sayang ang pagsisimba. Sayang ang pagtitiis. Sayang ang pagsusumikap kung hindi tayo muling mabubuhay. Pero mas masaya ang Pasko, di po ba na? Mas masaya ang Pasko. Doon sa dati kong parokya, yung mga bata, pag Pasko, lalong-lalo na pag simbang gabi, nako, sila yung kunwari nag-aayos ng parking. Hindi naman sila marunong. Pito ng pito. Nagkakabangga-bangga yung sasakyan kasi pito lang naman sila ng pito. Di po ba, no? Pagkatapos ng Pasko, nakita ko yung mga bata nagbibilang ng pera. Nagbibilang ng pera. Sabi ko, kumusta ang Pasko? Alam mo yung sagot sa akin mga bata? Mahina, Father, mahina. So, ang tinitingnan ng tao sa Pasko ay hindi yung pagkapanganakan ng Diyos, kundi magkano kikitain, di po ba, na? Sabi nung isang report, yung badyaw, wala pang tanghali, nagpapapalit na ng barya sa mercury drug. Wala pang tanghali. Yung badyaw, alam niyo yung badyaw? Yung mga nanghihingi sa kalsada. At sabi, magkano po ang palit? Wala pa. Mga alas 9 pa lang, Father, nakaka-1,000 na sila. Ha? 1,000? Sa madaling sabi, bago mag-alas 6 siya ng gabi, makaka-4,000 yan. Talo tayo, di ba ba? Ano? Kung ikaw ay minimum, lugi ka. Sa mga badyaw, di ba ba? Ano? Kaya marami nagpapalimos. Marami nagpapalimos. Medyo paawa ka lang. Di ba? Nireklamo ko nga yung isa nagpapalimos sa Buendia. Bakit? Naghahanda kasi ako ng tinapay, hindi ako nag-abot ng pera. Ano pa? Nagpapalimos na ganyan. Binigyan ko na Skyflakes. Skyflakes. Ano po? Binato ko na Skyflakes. Ang sabi, hindi ko kailangan yan. Gusto ko pera. Napahiya ako. Diba? Pero sinumbong ko sa barangay. Diba? Ano palagay ninyo? Ang Pasko ay hanap buhay. Pero, yung malaking yung mga nagtatrabaho, hindi ko alam sa parokya, may Kris Kringle, di ba ba na? Meron ba kayong Kris Kringle dito? Ha? Palitan ng regalo, di ba? Magkano minimum? 300. Ay, ang mahal! Di ba? Ang mahal! Pero pag nagpalitan na, ano ba naman ang mabibili mo sa 300? Kundi Bimbo, sabon, di ba ba? No? Pero pag nagpalitan na, ang gusto nilang makuha, tuwalya. Di ba? Bimbo ang binili, ang gusto mabuno, tuwalya. Di ba? Tapos kainan. At ito, ang paborito natin, pag Pasko, may kainan. Di ba ba? No? At para makatipid ang parokya, patlak, di ba ba? No? Magdala ka ng para sa 2 tao, patlak. Pagkatapos ng misa, ilagay lahat sa lamesa yung dala niyang pagkain. Alam niyo, hindi lahat nagdadala. Di ba, na? Hindi lahat nagdadala.
At kung sino yung walang dala, naku, sila yung malapit sa lamesa. Di ba, ano? Oo. Subok na matibay yun. Nakaapat na parokya na ako, ganun pa rin, hindi po? Mayaman, mahirap. Yan yung pag lagay mo na. Naku, yan yung lalapit sa lamesa. Ay, di ba? Wala niya. Di ba? Father, bless the food na, bless the food. Yan yung mga hindi nagdala. Bless the food. Amen. Amen. Di ba? Galit sa paper plate. Bakit? Malambot eh. Malambot. Eh pag malambot, hindi mo mapunuan yung pinggan. Di ba ba? Kaya pagpapatong-patungin, simula dulo, kukunin, hanggang kabilang dulo. Ilalagay lahat yun sa pinggan nila. Oo. Tapos dali-dali yung kakain. Walang nguya-nguya. At sasabihin, ba't ganitong lasa nito? Natural. Pinaghalo-halo mo eh. Nilagay mo yung sabaw ng leche plan sa minudo. Iba talaga ang lasa nun, di ba ba? Di ba, no? Ang takaw eh. Di ba? Habang kumakain ng ganyan, titingnan yung katabi. Kung ano nakuha ng katabi. May nakuha yung katabi na hindi niya saan mo nakuha yan? Di ba? Akala mo nalamangan, di ba? Doon po, nanay, doon po, sa dulo, bagong dala. Ay. Pagdating, wala na. Siyempre, di po ba, may kumuha ng iba. Sa dinami-dami ng kinain, babalik yun, malungkot. Malungkot. Sabi, bakit, nay? Wala na. Kaya sasabihin yun, pwede makatikim. Ay, di ba? Kain ganyan. Maglalaro pa sana, pero si nanay hindi na pwede, nakahiyad na ng ganun. Bakit nakahiyad? Hindi ako makahinga. Natural. Hanggang leeg ang kanin, hindi ka makahinga. Pero pag may pumasok na dessert, tatayo uli yung kukuha. Kahit hindi na makahinga, kukuha yan. Isusubo nun. Di ba? Itutulak na lang ng coke. Kanina nakahiyad, ngayon nakaub-ub. Nay, paano kayo? Nahihilo ako. Natural. Nilason mo ang sarili mo eh. Di ba? Di ba? At hindi natatapos doon ang kwento. Yung nakakain na, tatayo pa at maglalabas ng siplak. Di ba, na? Hindi na nagdala yun. Lumamon pa. Gusto pa mag-uwi. Di ba, ano? Merong kukuha. Huwag mo nang bawasan yan. Akin na lang yan. Iuwi ko na. Di ba? Hindi yan ang pag-asang sinasabi ng Santo Papa. Ang tawag dyan, gahaman. Di ba ba? No? Pag yan na nakita mo sa simbahan, mawawala ka ng pag-asa. Di ba ba? No? Pero bakit? Sa gitna ng ganyan, nakikita natin kahinaan ng simbahan. Tumigil ba sa pagmamahal ng Diyos? Hindi. Hindi. Ang tawag natin doon ay biyaya. Ano ang biyaya? Biyaya ay isang regalo sa mga taong hindi naman karapat-dapat. Biyaya ay regalo sa mga taong hindi naman karapat-dapat. Grace is enjoying the gifts that we do not deserve. Bakit? Kasi ang Diyos ay hindi nawawala ng pag-asa. Ano habag? Sana maintindihan natin kung ano ang habag. What is mercy? Habag ay ipinagkait sa iyo ang nararapat na kaparusahan na dapat para sa iyo. Mercy is being spared from the punishment we deserve.
Dalawang bagay na pwede natin panghawakan. Biyaya, habag. Bakit nabuhay tayo, hindi tayo nawala ng COVID? Biyaya, habag. Hindi ba naging mahabagin ng Diyos sa mga nawala? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi ba nagbigay ang biyaya ng Diyos sa mga nawala? Hindi ko rin alam. Pero, noong September 17, 2022, na-stroke ako. Totally paralyzed. Nagmisa ako ng alas 7, nagkasal ako ng alas 3, nag-drive ako ng alas 5 dahil may meeting ako sa Mega Mall. Alas 5:15, na-stroke ako. Hindi ako makakita, nakakarinig ako, nakakapagsalita ako, pero wala nang pakiramdam ang aking kamay at aking paa. Ako nagdidikta. Ipatawag mo sa ganun para siya magmaneho ng sasakyan. Makisuyo ka sa gwardiya ng Mercury Drug ng Pandakan. Nandun kami pumarada para ilipat ako sa likod. At habang binubuhat ako, sabi ng gwardiya, "Kapit, Father, kapit." Ay, hindi ko magalaw ang kamay ko Father, hakbang. Wala pong pakiramdam ang paa ko. Dinala ko sa hospital. Paralyzed. Nung tinest ako, normal lahat. Normal ang blood pressure, normal ang blood sugar. Yung iba, normal. Anong problema? 3 months ago, nagpa-blood test ako, kasi quarterly nagpapa-blood test. Normal. Ano sabi ng doktor? Very healthy ka, Father. Very healthy. Stroke. Simula nun, di na ako naniniwala sa blood test. Huwag kayo maniwala. Ano po? Baka akala nyo, healthy kayo, Stroke. Hindi ko magalaw ang aking mga daliri. Hawak ko ang rosaryo. Hindi ko magalaw na gano'n. Wala Tinatanong ko kasama ko, pwede bang masahihin mo ang kamay at paa ko kasi hindi ko alam, hindi ko maramdaman. Ano pa? Dahil hindi makuha doon sa isang hospital kung anong problema, nagpalipat ako sa Cardinal Santos. Napalipat ako sa Cardinal Santos ng alas 11 ng gabi. At nung ako'y pinasok sa emergency room, ano sabi ng doktor na sumalubong? Tinatawagan niya yung kaibigan kong doktor. Father Dave might not make it. Might not make it. Gusto ko sanang imulat ang mata ko. Ano itsura ng might not make it? Di po ba? Di po ba? Ano ba itsura ng might not make it? Di po ba? Pag sinabihan ng doktor, wala nang pag-asa yan. Kakaiba na yung doktor na may sabi. Hindi po ba? Naiiyak-iyak pa siya. Sabi ko, baka na ito, end of the world sa akin. Di po ba? Pero hindi. Nabuhay ako. After 2 days, naigalaw kamay ko, nagalaw ko ang paa ko. Yung doktor na nagsabing, might not make it, nagsimba sa araw na yon. Sinabi sa kaibigan kong doktor, alam mo ba, si Doktora Therese, nagsimba. Bakit siya nagsimba? Hindi siya makapaniwala sa milagro sa iyo. Ano sabi ko? Kailangan ako ma-stroke bago siya magsimba uli. Sana siya na lang na na-stroke, di ba? Di ba? Pagka minsan yung mga pangit sa buhay natin, sila ang dahilan para magkaroon ng pag-asang ibang tao. Last month, nagkita kami uli ng doktor. Nagpunta siya sa Greenbelt. Nagpa-pray over siya. Nagpa-pray over. Simula nang ipatong ko ang kamay, walang tigil ang luha. Walang tigil ang luha. Ay di basa ang damit. Ano po?
Sira ang makeup. Walang tigil ang luha eh. Usually, pag nagpapapray over, pagkatapos magpapapicture, wala. Hindi siya nagpapicture. Bakit? Sira eh. Tinawagan ko yung kaibigan kong doktor. Uy, nagkita na kami ni Dr. Riz. Oh, tanong mo sa kanya, bakit siya iyak ng iyak? Ano sabi ng doktor? Hindi ko mapigil eh. Ha? Hindi ko alam kung ano kanya pinagdadaanan ngayon. Lahat may pinagdadaanan. Marahil ang mga batang ito, tawa lang ng tawa, hindi nila alam kung anong pinagdadaanan ng kanilang mga magulang. Di po ba? No? Maraming mga anak ngayon. Walang sinabi kundi iPhone. Di ba ba? No? iPhone. Di ba? Hindi nila alam kung paano pang-araw-araw na pamumuhay, paano ikinakayod ng mga magulang. Dahil hindi nila alam ang pinagdadaanan ng kanilang mga magulang. Lahat tayo may pinagdadaanan. Lahat. Ngayon, ano sabi ng doktor? Father, mas delikado yung second stroke kaysa sa una. Kaya, mag-iingat ka. Sabi ko, ano pong unang gagawin? Huwag na kayo kakain ng bawal. Huwag na kakain ng bawal. Sige. Ano po yung mga bawal? Ano sabi ng doktor? Basta masarap, bawal. Di tapos, di ba? Tapos. Ha? O kaya pag mayroong nagbibigay sa akin, tinatang, masarap ba yan? Father, bawal yan. Pakakainin daw ako ni Father Gilbert. Hindi, masarap kaya? Kung masarap, bawal. Di ba? Pero, ano po, pasensya na kayo, puro pero, di ba? Makinig kayo. Pag pinagbabawalan pa kayo ng doktor, may pag-asa pa kayo. Inuulit ko. Pag sinabihan ka ng doktor, nay, bawal yan, tay, bawal yan. Ibig sabihin, may pag-asa pa kayo. Pero pag sinabi ng doktor, kahit ano pwede na ho niyang kainin. Ibig sabihin nun, wala na kayong pag-asa. Yun ang katotohanan. Itanong niyo sa mga doktor. Pag pinagbawalan kayo, meron pang pag-asa. Pero pag kayo pinakain na, ibigay mo na, sige. Kasi ibigay mo na, hayaan mo na. Wala nang pag-asa yun. Malapit na yan. Di ba ba? No? Sana naintindihan natin. Hindi porke maganda, may pag-asa. Minsan, pag masyadong maganda, wala nang pag-asa. Pag mayroong pagsubok, may pag-asa. Ang muling pagkabuhay ay dahil namatay ang Diyos. Naintindihan po ba ninyo? Merong muling pagkabuhay dahil namatay. Kung hindi namatay, walang muling pagkabuhay. Lahat gusto mayroong muling pagkabuhay pero ayaw mamatay. Di ba ba, na? Wala namang gusto mo mamatay. May gusto ba ditong mamatay? Hello, taas ang kamay. I-pray over natin para mamatay na agad. Pag tinanong mo, sa anong pamamaraan nyo gusto mamatay? Sa anong pamamaraan? Gusto nyo ba nalulunod? Nasusunog? Nadaganan ng eroplano, nabagsakan ng eroplano? Ha? Nadaganan ng building? Sinong gustong ganun pagkamatay? Anong gusto nyo? Ha? Ano po? Yan ang gusto ng lahat. Sana kunin ako ni Lord habang natutulog. Di ba ba? Di ba? Yun ang panalangin. Sana kunin ako ni Lord habang natutulog. Bakit? Para wala nang hirap. Tama po ba? Oo, yun ang panalangin ng lahat. Kunin ako ni Lord habang natutulog. Kaya ngayon, may mga namamatay na sa misa. Natulog eh. Di ba? At least sa misa ka namatay. Di ba ba? No? Sister. Wala lang. Di ba? Kasi unang pagbasa, unang pagtulog.
Ikalawang pagbasa, pangalawang pagtulog. Humilia, mahaba-habang pagtulog. Hindi na nagising. Kasi yun ang kanyang panalangin. Sana kunin ako ni Lord habang natutulog. Oh, dinig ni Lord yan. Dinig. Di ba? Gusto natin masarap ang buhay. Pero meron lang muling pagkabuhay kung merong kamatayan. Kamatayan saan? Dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Lahat naman mamamatay. Lahat mamamatay. Nagmisa ko sa patay. Iyakan. Pagkatapos ng misa, sabi nung namatayan, Father, sana pag may namatay, sabay-sabay na lang. Sabi ko, bakit naman no? Parang wala nang iyak ang ganito. Sabi ko, hindi naman no, tama yan, nanay. Bakit naman, Father? Inimbitahan niyo lang akong magmisa, sasama niyo ako. Di ba? Hindi naman tayo sabay-sabay dumating. Kailangan ba sabay-sabay tayong umalis? Hindi naman makatao yan, di ba ba? Ano? Kung sino nauna, dapat sinang unang umalis, di ba ba? Ano? Oh. Pero kailangan natin tanggapin. Tanggap ba ninyo na darating ang araw, kayo ay mamamatay? Dapat tanggap ninyo. Ha? Pinag-uusapan namin mga pari, kamakailan lamang, bago ka mamatay, magbilin ka. Saan? Kung gusto mo garapon o kahon. Diba? Diba? Ano ibig sabihin ng garapon? Gusto mo cremated, garapon. Kung gusto mo nasa kabaong kahon, di po ba? Ano? Dapat may bilin kayong gano'n. Ano sabi ni Bishop Sok? Kaano man ang piliin mo, maghanda ka, mag-ipon ka. Lalong-lalo na kung gusto mo nasa kahon. Anong gusto mo? Anong kulay? Gusto ba see-through? May mga kabaong nakita ang tabi, hindi po ba? Ano? Gusto mo full glass o half glass? Sabi ko, half glass. Di ba? Alam nga naman full glass pa, titignan pa nila yung pantalon mo. Saka di ba? Hindi ka naman si Carlo Carutis. Kita ko nakasapatos, di ba ba? Ano? Hindi na. Ganyan harap na lang, di ba? Ano? Pero kahit kalahati lang, dapat maayos. Bakit? Lahat sisilipin ka ng tao. Kunwari, magdadasal. Di ba? Hindi naman magdadasal. Ano po? Ilang beses na akong nagmisa sa patay. Naku, kaya hindi ako naupo sa harap na katabi ng kabaong. Kung ano-ano naririnig ko doon sa mga sumisilip. Ay, ang pangit. Oo. Pag hindi kayo maghahanda, pangit kayo. Di ba? Isipin nyo, ang lahat ng dumadaan doon, sabi, ang pangit. Bumastos kayo. Ay, hindi pantay ang kilay. Di ba ano? Hindi man lang ginupit ang buhok sa ilong. Ay, nadinig ko yan lahat. Nadinig ko yan. Di ba? Nag-bless ako ng patay. Hindi man lang inayos ng purinarya. 2 kilay. Kasi nagpatato sa ibabaw ng kilay na gano'n. Oh, habang nag-bless akong ganyan, nakita ko, ang pangit. Hindi lang pangit, nakakatakot. Sabi ko, Lord, sana hindi ko ito maalala. Baka mapanaginipan ko ito. Oo. Kaya kung kayo nagpatato kayo ng hindi sa original, ipaahit nyo. Sabi ko sa purinarya, Kuya, ahitin mo naman ang pangit. Sabi, ay, oo nga. Kasi yung mga kamag-anak na naiwan, na kuripot, ay, pababayaan kayo, di ba ba? No? Kaya yung iba, sa garapo na lang. Ano po? Walang lalaitin, di ba ba? Na? Oh, nagmisa ko sa patay. Ang patay, 82 years old. Nilagay naman picture, no, say 60. Kaya pagpasok ko, sabi ko, yan ba namatay? Matanda na yun. Bakit bata pa yan? Diba? Dahil hindi natin tanggap.
Hindi natin tanggap. Nung ako ay bata, naniniwala ako na mahaba ang buhay. Hindi totoo. Ang unang buwan ng Pebrero, kapatid ko, 65 pa lang. Nagpunta sa Makati Med, masakit ang tiyan. After 5 hours, patay. Patay. Di ba? Hindi nyo alam. Nakuha po ninyo? Maraming nagplano kagabi kung anong gagawin ngayong araw na ito, di na nagising. At marami kaninang umaga nagplano kung anong gimmick ngayong gabi, hindi na umabot. Bakit? Kailangan nating maintindihan na ang buhay ay biyaya. Ang buhay ay biyaya. Napakadali magreklamo kung mahirap ang buhay. Pero ang tanong ay, nagpapasalamat ba tayo? Nagpapasalamat ba tayo? Di po ba? Mahalaga yun. Pero Father, kailangan ko bang magbago? Bakit yung katabi ni Kristo na magnanakaw? Isa lang ang sinabi, alalahanin mo ako kapag ikaw ay pumasok na sa iyong paraiso. Tama po ba? O, ano nangyari? Nakapasok. Bakit yun? Bakit yun, Father, nakapasok? Ha? Hindi naman nagsisimba yun. Magnanakaw nga yun eh. Tama po ba? O. Ay, mahalaga yun. Na maintindihan ninyo na nakapako yun. Naintindihan po ninyo? Nakapasok yun sa pinto ng langit dahil nakapako. Kung gusto nyo madali ang pasok sa pinto ng langit, magpapako kayo. Magbo-volunteer si Father, ipapako kayo. Kaya nga, ano sabi? Ano sabi? The sacrament of penance assures us that God wipes away our sins. Mahalaga sa Kwaresma na meron tayong pagsisisi, meron tayong pangungumpisal. O tahimik kayo, ano? Pagkumpisalan na, tahimik na, di ba ba, ano? Ha? Tapos yung mga bisitang pari, yun ang pinakamahabang pila. Kasi hindi sila kilala, di ba ba, ano? At kung sino yung nasa loob sa confessional room, yun ang mahabang pila. Oo. Nagpakumpisa, kasi taon-taon eh. Noon, nagpakumpisal ako. Walang umuupo sa loob ng confessional. Ako umupo. Po. Tapos na lahat yung 10 pari, ako hindi pa. Sabi ko, ilan pa yan? 20 pa, Father. Ano 20 pa? Bakit? Gusto nila kasi hindi sila kilala. Di pa ba? Ha? Tanggapin mo na. Mangumpisan. Baka ito na ang huling araw, di po ba? Ano? Ha? Yung mga spiritual director, si Father Ben Carlos, hindi namin kasama sa almusal, at sabi ng rektor, sunduin mo, baka napano si Father Ben. O di sinundo ko. Pagkatok kong ganyan, nagbukas. Nagulat ako. Bihis na bihis. Nakaganyan, nakaitim, naka-Roman collar na nakasuot. Ha? Nakasuot. Tapos, nakamedyas, nakapantalon. Ay, di gulat na gulat ako. Sabi ko, Father, ba't kayo bihis na bihis? May lakad kayo? Wala. Ay, ba't kayo bihis? Ano nangyari? Sabi niya, kagabi kasi, nahihirapan ako huminga. Ano ngayon? Nagbihis na ako. Para, kung wala na akong buhay, di at least, dadatnan niyo akong disente. Oo nga naman, di pa ba, na? Kasi tayo kung matulog, gulagulan itang damit, di ba ba, na? Kasi yun ang masarap na pampatulog, di ba ba? Gulagulan punit-punit ang panty, di ba, no? Oo, para nakakasingaw, di ba ba, no? Ha? Maganda din yung kayo ay nagbibihis para pag nakita ko kinabukasan, hindi may skandal yung titingin sa inyo, di ba ba, no? Ay, ano ba yan? Di ba? Magbihis kayo. Mag-practice kayo mamaya. Oo. Mag-practice kayo. Di ba? Ano bang,
Tingnan niyo sa mga damit ninyo. Ano bang gusto niyong damit nung pag kayo nasa kabaong na? Diba? Para hindi na nahihirapan yung kamag-anak ninyo na mag-isip ng damit na isusuot nyo sa kabaong. Di ba ba? Ano? Pinag-usapan pa namin, ano kayong gusto ng kapatid ko? Nakabarong, nakamerkana, di ba? Mag-practice kayo. Oo. Nung ako'y nasa Cardinal Santos, ililipat na ako sa ICU. Pagkatapos ng MRI, lahat-lahat, ililipat na ako sa ICU. 1:30 na madaling araw, sabi ng head nurse, Father, ililipat ka namin sa ICU. Alam ba, sabihin ko, hindi. Di ba? Hindi ka nga makakilos eh. Opo. Di ba? Father, tayo po'y magda-diaper. Naku, hirap. Magda-diaper. Alam ka na ba sabi ko, hindi. Di ba, no? Magda-diaper po tayo. Alam nyo, 2 weeks ago ba? 3 weeks ago. May dinalaw ako sa emergency room ng Cardinal Santos. Doon ko nakita, ito pala ang tsura ng emergency room. Di po ba, ano? At kung nandun ako, nakahiga akong gano'n at sinabing, magda-diaper, di siyempre, huhubarang ka, di po ba, ano? Father, tatanggalin ko na po ang pantalon. Ay, tatanggalin na. Bababa na yung pantalon. Gusto ko makita kung sino nakakakita. Bakit? Pari ako eh. Di ba? Father, bababa na po ang brief. Naku, ayan na. Lord, makikita na nila. Di ba? Bakit? Pari ako. Nagmimisa ako. Didipa-dipa ako sa mayong Panginoon. Malay mo kung sino yung nagsimba. Di ba? Sabihin mo, ay, nakita ko na yan. Hindi nyo alam. Nakuha po ninyo? Bakit sa palagay nyo? Hello? Ha? Mayaman, mahirap, dalaga, binata, may asawa, wala. Pag ikaw ay nasa hospital, makakapagsabi ka ba? Wag po, wag po. Ano ka? Wala. Kita ka lahat. Naintindihan niyo ako? Dumating ka walang dala, aalis kang walang dadali sa mundong ito. Pinaramdam sa akin ng Diyos yun. Oh. Ganun pala kahirap. Hindi lang yung ikaw ay nakadiaper. Yung nakakahiya na ikaw ay huhubaran na wala kang magagawa. Di po ba? Ano? Kaya tinatanong ko ng mga pari, nung ikaw ba'y na-stroke, bago ba ang brief mo? Malay ko ba kung may stroke ako? Ay di sana nagpalit ako ng bagong brief, di po ba? Ay sana naman di butas-butas. Mukha namang di butas-butas, di po ba? Di ba hindi nyo alam? Hindi nyo alam. Kaya nga habang may panahon, magsisi. Magsisi. Kailan kayo magsisisi? Pag hindi na kayo nakakapagsalita? Kailan kayo magsisisi? Pag wala ng pagkakataon? Ang Kwaresma ay nagpapaalala na inuulit ko, ang pinanghahawakan natin ay buhay na walang hanggan. Ang basehan ng ating pananampalataya at pag-asa ay ang muling pagkabuhay ng Diyos. Di ba? Maghihiwa-hiwalay tayo. Kailan, hindi ko alam. Sa anong pamamaraan, hindi ko alam. Harinawa. Pakinggan ng Diyos ang inyong mga panalangin na mamatay kayo habang natutulog. Di po ba? Ano? Pero, habang may pagkakataon, mangumpisal. Mangumpisal. Hindi maalala ni Father ang kasalanan mo. Sa dami ng problema ko, alalahanin ko pang kasalanan mo, di ba?
Ni hindi ko na nga maalala pangalan ng ibang tao. Di ba? Yung, Father, kilala mo ako? Hindi. Alam naman, tandaan ko lahat na nagsisimba. Di ba? Father, ako po yung ano. Ano ngayon? Di ba? Hindi ko na maalala. Darating ang pagkakataon na hindi na natin maalala ang pangalan ng bawat isa. Di ba ba na? Marami sa atin, pagkatapos magsimba, magkukwentuhan dyan sa labas. 1 oras kayo nagkukwentuhan. Tatanungin kayo ng anak ninyo, ma, sino yun? Hindi ko alam. Di ba? Di ba? Kaya nga mahilig tayo sa kuya, ate. Di po ba na? Kuya. Kasi di mo naman. Kaya nga bilib na bilib ako sa lolo ko eh. Bakit? Ang tatanda na. Ang tawag pa rin sa lola ko, sweetheart. Di ba? Sweetheart. Ano tawag siya ng lola mo? Darling. Oh, buti pa kayo, nakarating kayo sa ganyang edad. Ha? Ang tawag niya, sweetheart. Ano sabi ng lolo niya? Pasensya ka na, hindi ko na maalala ang pangalan ng lola mo. Sweetheart na lang. Di ba? Ha? Kaya ba sa simbahan, sis, bro, sis, di ba? Oh, lahat na lang ng pare, dre. Di ba ba, na? Dre. Oh, di mo alam kung madre o padre, di ba ba? Oh, yan na, natumba na. Ha? Tatapusin na natin bago pa may mabagok ng ulo. Ano po? Last two. Hope finds its supreme witness in the Mother of God. Sino ang pinakahalimbawa ng pag-asa? Walang iba kundi ang mahal na Birhen. Bakit? Marami siyang hindi naintindihan. Pinagnilayan lang niya. Di po ba? Kahit siya ang nanay ng Diyos, marami siyang hindi naintindihan. Kaya wag na nating naisin na maintindihan mo lahat. May mga bagay na hindi nyo maintindihan. Kaya nga mahalaga ang pananampalataya. Hindi ko naintindihan. Pero nananalig ako dahil ang Diyos ay tapat. Nakatuon ang aking mata sa mahal na Birhen na tinuturo ang kanyang daliri tungo sa anak. At ang sinasabi ay ano? Do whatever He tells you. Gawin mo ang kanyang ipag-uutos. Di ba? Mahalaga yun. Sino ang ehemplo ng pag-asa? Ang mahal na Birhen. Alam po ninyo, hanggang 8:45 lang ako ha. Ano po? Kasi nagsimula tayo ng 7:45, di po ba? 1 oras lang, di po ba? No? Mahirap naman yung nung November, meron po kami isang kapatid na babae. Nung November, na-diagnose siya na meron siyang breast cancer. Merong cyst. Breast cancer. Disyempre, nayanig kami. Bunso, iisang babae. Breast cancer. Sabi namin, second opinion. Hanap ka ng second opinion. Sa probinsya yon. Nagpunta dito sa Maynila, second opinion. Ano sabi ng doktor? Confirm po yan. Breast cancer. Kung tutusin po, malaki po yung cyst komparado sa unang test. Well, tapos ang kwento, di po ba, no? Tamang-tama, niluklok sa Greenbelt ang Birhen de la Rosa ng Makati. Hindi ko alam kung kilala niyo ang Birhen de la Rosa ng Makati. Ano po? At yan po ang Birhen ng Makati. Dumating po yan 400 years ago sa Makati, sa poblasyon. Niluklok po yan sa simbahan ng Saints Peter and Paul. Adi, wala kaming Birhen sa Makati. Yun ang niluklok ko. Kaya lang, sabi ko, hindi kita kilala. Sana makilala kita. Tamang-tama, nagka-breast cancer ang kapatid namin, tamang-tama, namimigay kami
Novena Prayer ng Birhen de la Rosa. Siyempre, ang una kong hiningi sa kanya, yung kagalingan namin kapatid, di po ba, no? November, December. Lahat ng aking intensyon sa simbang gabi sa kapatid ko. Inoperahan ng January. 7 lymph nodes ang nakuha sa tagiliran. 7 lymph nodes. At maliit na cyst sa dede. Maliit. Tahimik kami kasi nag-aantay kami kung result. Yung aming kapatid, nasa recovery room pa. Nag-text yung anak. Sabi ng anak, dun po sa 7 lymph nodes, benign po lahat. Benign. Ibig sabihin, walang cancer. Dun po sa dede yung cyst, napakaliit lang na nakuha. Benign din. Sa madali sabi, walang cancer. Di syempre, tuwan-tuwa ka. Di po ba, no? Nag-second opinion dahil may cancer. Nag-second opinion din kami dahil walang cancer. Di ba? Baka mamaya matuwa ka, hindi naman wala totoo. Di po ba, no? Pinadala pa sa Singapore yung test. February, sinabi sa amin, walang cancer. So, hindi magagamot, hindi magkikimo. So, ngayon, patuloy ako nagdadasal sa mahal na Birhen de la Rosa ng pasasalamat. Di ba, no? Hindi na ako nagtanong bakit. Hindi na kayo magtanong, baka sumagot pa eh. Hindi ba, no? Ang mahalaga, meron tayong Birhen. Ang inyong patron, Birhen. Di po ba? Ang pag-asa. Ang pag-asa. And last, let us return to the scripture, knowing that God is Emmanuel. Knowing that God is Emmanuel. And Emmanuel means God is with us. God is with us. Sino ang ehemplo ng pag-asa? Mahal na Birhen. Sino ang pag-asa? Si Jesus. Nakuha po ninyo? Sana maliwanag yan. Ano po? Maliwanag. Na ang pag-asa ay isang pananaw sa kaibuturan ng ating mga puso na kung saan naniniwala tayo na mayroong buhay na walang hanggan. Ikalawa, na ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus ang pinakapuso ng ating pananampalataya at sandigan ng ating pag-asa. Lahat tayo mamamatay. Maghihiwa-hiwalay tayo. Pero hindi man natin alam kung kailan, sa anong pamamaraan, harinawa habang tayo natutulog. Pero sana tayo ay handa. Pang-apat, habang may panahon, samantalahin ang pagsisisi, pagbabagong loob sa sakramento ng kumpisal. Panglima, ang ehemplo ng pag-asa ay ang mahal na Birhen at ang pag-asa nating lahat ay ang Diyos na sumasa atin. Ako po ninyo, alam natin ang kasabihan, habang may buhay, may pag-asa. Di po ba? Kung hindi nawawala ng Diyos ng pag-asa sa iyo, inuulit ko, kung hindi nawawalan ang Diyos ng pag-asa sa iyo, huwag kang mawawalan ng pag-asa
sa iyong sarili. Maliwanag po ba? Bago kayo makatulog at kunin kayo ni Lord, pauwiin ko na kayo, sa inyo na kayo kukunin ni Lord. Ano po? Sana dinggin ni Lord ang inyong mga panalangin na kayo habang natutulog ay kunin niya. Kaya magbihis mamaya, ha? Magbihis. Ano po? Magbihis. Ano po? Tapos, pag kayo nakabihis ng ganyan, halikan yung asawa ninyo, iapusin nyo na mahigpit, sabihin mo, mahal na mahal kita. Ano po? At kung ano man ang aking pagkukulang, patawarin mo ako. Diba? Sasabihin ng asawa ninyo, bakit? Anong nangyayari? Baka hindi na tayo magkita bukas. Diba, no? Bakit? Sapagkat naniniwala ako na may pag-asa. Sasabihin sa'yo ng asawa mo, pinapatawan na kita. Mahal kita. Nagsisisi ako sa aking pagkakamali. Kung ikaw man ay papanaw, sana wag mong kakalimutan ikaw ay aking mahal na mahal. Yan ang sasabihin ng asawa niya. Di ba ba na? Pakinggan nyo mabuti yun. Namnamin ninyo. Ano po? Tapos tatanungin ka niya, talaga bang pakiramdam mo, mamamatay ka na? Ang sagot doon ay hindi. Feeling ko ikaw. Sa ngalan ng Ama, ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Ama namin ang pagmamahal, dinudulog ko po itong iyong mga anak. Kilala mo po ang bawat isa sa kanila. Alam mo ang kailang mga pagkatao. Nasaksihan mo ang kailang mga pagtawa at pagluha, kahinaan at kalakasan, kabiguan at tagumpay. Batid mo rin, Panginoon, ang kailang mga pangarap, hindi lang para sa kailang mga sarili, kundi para sa kailang mga mahalos sa buhay. Idinudulog ko po ang bawat isa, Panginoon. Nawa po'y patuloy mo silang ingatan. Ilayo mo sila sa lahat ng uri ng kapahamakan. Patuloy mo silang pagkalaban ng kalakasan, kalusugan. Kung meron man sa kanilang may karamdaman, nawa po'y pagkalaban mo ng kagalingan. Gabayan mo sila sa kanilang mga iniisip at ginagawa. Kung meron man sila mga pinagdadaan ng suliranin o problema, tuwangan mo sila, Panginoon. Alisin mo ang kailang mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan mo po ang kailang mga pag-aasa sa buhay. Idinudulog ko po mga batang ito, Panginoon. Nawa po ay pagkalaban mo sila ng magandang kinabukasan. Nawa po ang kailang mga magulang ay pagkalaban mo ng kanilang pangangailangan upang sila'y matustusan sa kanilang pag-aaral at may taguyod ang bawat isa para magkaroon ng magandang kinabukasan. Kilala mo, Panginoon, ang bawat isa. Alam mo po ang kailang mga pinagdadaanan sa buhay. Panginoon, kayo na po magkaloob kung ano man makabubuti, makababanal para sa kanila. Kung ano man ang sugat ng kahapon, dala ng pagkakamali o pagkukulang ng sino man, naway mayroong pong paghilom, may pagpapatawad, may pagtalikod sa pagkakamali, mayroong panibagong pagmamahal. Nawa po ang bawat tahanan ay dagdagan mo ang tawanan. Ang bawat tahanan ay dagdagan mo ang kasaganahan. Panginoon, sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo po ng mahal na Biren, gaya din ni San Jose, tapat niyang esposo, nawa po ipagpalain mo ang bawat isa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat.